Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw namin taga-pakinig. Kamusta po kayo ngayong Sabadong ito ng gabi? Ika-8 na naman po at minsan pa sumasa inyo pong pakikinig ang palatuntunang ang patnubay sa himpilang ito. Kayo po inaanyayahan namin hanggang alas 9 ng gabi at makibahagi kayo sa mga babasahin po namin sa ating banal na aklat at bibigyan ng reflections namin upang sa ganon ay makita natin ang tinuturo ng ating Panginoon na mensaheng gustong maiparating sa atin lahat. Kaya dyan ho kayo sa inyong mga tahanan, didi ho kami sa himpilan at magkakasama-sama tayo sa buong isang oras kung mananatili pong bukas ang inyong radyo sa frequency ito na 1494. At siyempre ho, ang ating kasama, ang ating tagabigay ho ng reflection sa ating binabasa rito sa ating banal na aklat, si Kuya Bert. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin ko ninyo na samahan kami ni Kuya Min sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang alas 9. At makikita po natin ang lahat ng mga ibibigay ng mga banal na araw ng Diyos sa gabing ito, at ito po'y magagamit natin sa ating pangaraw-araw na buhay bilang sandata natin sa paglaban sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. At tinitiyak po namin sa inyo ni Kuya Min, ang mga banal na araw na ito ay siyang magiging patnubay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Opo, si Kuya Bert po, ngayon po Kuya Bert, 24 na po tayo ng Mayo. Huwag mo naman mainip, matatapos na po itong tinaguriang buwan ng mga bulaklak at alaala pa rin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga ina na buwan ng Mother's Day no nakaraan po na isang nakaraang linggo, at sako pa rin po itong buwang ito ng Mayo ay Mother's Day. At huwag ka mamainip, yung buwan ng Hunyo na para naman sa ating mga ama. Para June naman po yan, ay Father's Day naman ho yan. At iyan ho'y laging naalaala ho natin, binibigyan ho ng importansya ang mga ina dito sa buwan ng Mayo, at pagdating ng Hunyo ay ang mga ama naman binibigyan ng importansya. Pero mas mahalaga ho, mabigyan natin ng importansya ang mga salita ng Diyos na maisabuhay natin, lalo na kung tayo po'y magkakasama-sama dito sa palatuntunang patnubay hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kuya Bert, tayo po ay dadako na ngayon sa chapter 8 ng Marcos. At nung po nakaraan, nadaanan natin ang chapter 7 ng Marcos, yung mga pambihirang pananalig na isang babae, yung pinagaling ni Jesus ang taong bingi at tutal, ang nagpaparumi sa tao. Nakuha po natin yan, kagaya po rin ng pagkamatay ni yung mga mina ng turo. Ngayon po ay nasa chapter 8 na tayo. At tutunghayan po namin ang nilalaman sa atin pong itong palatuntunan. Tingnan po natin, pakinggan po natin mabuti ang ating babasahin. Ito ho'y nasa Marcos sa ating banal na aklat. Ang pagpapakain sa 4,000. Ganito ho ang nakasaad. Makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao, naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan, galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Ang tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sabi nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din yon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog.
at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaw ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ito po, Kuya Bert, ang nilalaman po nitong pagpasok natin dito sa chapter 8 ng Marcos, yung pagpapakain sa 4,000. Parang nakamamangha-mangha, Kuya Bert, talaga, di ho ba? Inibiro ninyo. Nakasaad po rito, nahabag ang ating Panginoon sa mga tao sapagkat ilang araw nang sumusunod sa ating Panginoon. Sa ilang pa naman sila naroon at medyo nagpapanik yung kanyang mga alagad at sinasabi na saan tayo kukuha ng pakakain sa mga taong ito, ilang na lugar dito. Nitong bandang huli rito, Kuya Bert, ay nasabi rito na doon sa 7 tinapay na yon at ilang isda na yon. Ano kaya, Kuya Bert, ang hiwaga nito? At ito'y napakain 4,000 ang mga taong ito at marami pang sumobra. Ano ho ba ang aral at hiwaga na nakapaloob dito o nakabalot dito upang maliwanagan ng ating mga tagapakinig ang himala na nagaganap at nagagawa ng Diyos? Alam mo, Kuya, ang napakagandang mensahe na ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Unang-una, kapag kasama mo ang Panginoon, no, ay laging ang kapakanan mo ang tinitingnan niya. Lalo't higit doon sa kanyang mga tagasunod. Hindi niya aayaan na magutom ang sino mang tao na tagasunod niya. Yun ang itanim natin sa ating sarili. Yun ang pakaisipin natin. Kailanman ay hindi pababayaan tayo ng Diyos kapag tayo ay tagasunod niya. Katulad dito sa pangyayaring ito. Noong maubusan sila ng tinapay, dahil may ilang araw na sila roon, naubusan sila ng tinapay, yung kanilang baon. Kaya nag-alala ang Panginoon. Ayaw naman niyang pauwiin dahil nag-aalaala siya, dahil baka mahilo ang mga tao. Tingnan mo ang pangyayaring ito, Kuya Men. Ang pag-ala-ala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay tagasunod, ganun na lang. No? Kaya nga, ang sabi ng kanyang mga alagad, katulad ng sabi mo, saan tayo po kukuha dito? Ng ganitong kailang na lugar, no? Ang sabi nga niya, tinanong niya, kung ilan ang meron sila doon, 7 tinapay. Dito yung walang kasamang isda, Kuya, no? Magkaiba yung una na ginawa niya noon sa 5,000. Mayroon silang 5 tinapay at 2 isda noon. No? Iyon ang ngayon ito 7 tinapay meron sila. No? At ang noong paupuin niya ang mga tao at nagpasalamat siya sa Diyos. No? Wala siyang ibang ginawa kundi magpasalamat sa Diyos. Sa pangyayaring yun na dumating sa kanya, sa mga alagad niya na may problema sila. Kinuha niya yung 7 tinapay na ibinigay sa kanya. No? Kung sino man ang may dala noon, hindi makakagawa ang Panginoon ng kababalaghan o ng milagro kung walang kusang nagbigay na may dala noon na may baon para sa kanyang sarili. So, nung makuha ng Panginoon yun, dahil ibinigay noong may baon, hindi na niya inintindi nung may baon na yun na magugutom siya. Nagtiwala siya sa Diyos. Na? So, ito ang nangyari. Nakapagmilagro ang ating Panginoon nang magpasalamat siya sa Diyos. At binigyan nila
ng lahat-lahat ng mga pangangailangan para doon sa pagkain yun sa oras na yun. At nakapuno sila na may sumobra ng 7 bakol na malalaki. Ang ibig ko